Bayan sa punto pong ito, makakausap po natin via Zoom si Professor Edna Co, Professorial Lecturer of Public Administration ng UP Diliman. Prof, magandang umaga po. Si Audrey Goriseta po ito kasama si Diane Querer ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Audrey and Diane. Salamat sa inyong imbitasyon. Okay, Prof Edna, ano po yung inyong reaksyon sa ginawa at ginagawa po ngayon ng Pangulong Marcos Jr. simula pa nung ibinunyag itong patungkol sa mga flood control scam? Actually, sa kabuuan, nakikita ng bayan na dire-diretso sinusubok ng Pangulo, nag-a-attempt siya na palalimin ang pangunawa na saan at paano nangyari ang isang flood control anomaly sa ating bayan. So nagbuo ng isang komite upang imbestigahan, tingnan at kunin ang facts and realities. Sa akin magandang isang move ito. Pero maliban dyan, dahil despite the flood control problem, patuloy pa rin kasi ang dating ng mga typhoon, bagyo, patuloy ang pagsalanta sa bayan at dahil dito ay naging abala rin ang Pangulo sa pagtugon sa lupa, sa ground, no? Ground level. Bagaman at nakatutok ang ICI sa pangunawa kung paano nangyari at ano ang naging issue talaga sa flood control projects. At the same time, kailangan niyang bisitahin physically ang mga iba-ibang lugar na patuloy na sinasalanta ng bagyo sa ating bansa. So sa akin ito ay isang pahiwatig na at indikasyon na ang Pangulo ay tumutugon sa pagbubuo ng sa pamamagitan ng pagbubuo ng ICI, kunin ang datos, ang impormasyon upang mapalalim ang pag-unawa sa problema. Subalit, andun din siya sa ground, no? Kailangan tugunan, makita siya ng bayan kung paano tutugon sa pagkasalanta sa mga komunidad. Hindi lang ito simpleng salanta ng bagyo. Super ang malaking salanta na inabot ng bayan. Kaya sa akin, walking on two legs ang Pangulo at nakakatuwang makita na habang tinutugunan ang pangunawa paano nangyari ang anomalya sa flood projects, andun din yung aktwal na pagtugon sa mamamayan, sa kababayan natin. Yung physical presence niya sa mga lugar na sinalanta ay malaking tulong sa pag-boost ng moral ng mga taong aktwal na nawalan ng kabuhayan, nawalan ng bahay. Ito yung tinatawag natin na administrator in action, no? Kami sa public administration, gusto naming tingnan yung realidad, anomalya, problema, yung accomplishments na ginagawa na may kinalaman sa ibaba. Mahalaga ito. Hindi ang pamumulitika. The best politics is being where the people are. At paligay ko, ito yung ginagawa ng Pangulo. Hindi ako avid fan ng Pangulo, subalit nakikita ko kung paano siya tumutugon sa mga problema ng bayan. At dito, nakakaawa naman na liban sa pagtugon na ito ay halos dinadagdagan pa ng ilang kababayan natin yung tindi ng kanyang problema. Professor, ano po yung inyong reaksyon sa mga pahayag naman ng sarili po nitong kapatid, ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, laban mismo sa Pangulo? Siguro, Audrey, tayo ay tao lamang, ano? Masasaktan at masasaktan tayo sa mga ganyang mensahe ng isang hindi ordinaryong politiko eh. Kapatid mo yan eh. Kapamilya mo yan eh, di ba? Napakasakit na mangyari, marinig yung ganitong reaksyon mula sa isang kapatid na sana ay nakikiisa sa sambayanang Pilipino na tulungan ang Pangulo na tugunan ang problema ng bayan. Subalit nakikita natin dito isang family drama na nakakalungkot. So nalulungkot ako para dito, pero kinakatuwa ko na ini-ignore lang ito ng Pangulo at nakikita siya kung saan ang mga tao ay naroroon at kung paano pa tutulong para sa bayan. So it's a tragedy pero napaka
laking pakonsuelo at ako natutuwa, sige lang, tuloy lang ang trabaho kahit merong sakit sa loob ng pamilya na nararamdaman. At ito ay napaka-unusual na ng mga statement na manggagaling sa kanyang kapatid mismo. So, pero nagpapakita rin ang Pangulo ng katatagan ng kalooban. Hindi pinapansin, trabaho lang, diretso lang ang pagsisilbi sa bayan. Alright, Professor Ko, magandang umaga. Diane Kirar po ito. Alright, Professor, Hi, Diane. good morning po. Sa inyo pong palagay, gaano po kaseryoso ang kasalukuyang administrasyon patungkol po dito sa anti-corruption drive ng ating pong Pangulo? Actually, Dayan, naniniwala ako and I hope tama yung aking paniniwala na seryoso yung drive against corruption, no? Subalit hindi ito simpleng corruption yung dinadaanan natin ngayon. Napaka-ibang klaseng extent ng corruption sa aming pagmamasid bilang akademiko. Ang tindi ng extent ng corruption na inaabot ng bayan at hindi ito simpleng problema na kagaya siguro ng nakaraan o ng iba pang administrasyon na dinaanan. Mas matindi, mas mahirap ang hamon sa namumuno kung paano tutugunan ang corruption. Kaya sa aking palagay, nakikita ko binabalanse ng kasalukuyang Pangulo kung paano tutugunan ang kaso ng corruption sa tulong ng ICI, sa tulong ng mga patuloy na investigasyon. Sa isang banda, hindi pwedeng nakatutok lang doon sapagkat ang bayan ay, lalo na yung nasa ibaba, patuloy na sinasalanta ng kawalan ng bahay, patuloy na sinasalanta ng gutom. So napaka-complex ng pagtugon, no? Doon sa problema na nasa ground, pero kailangan ding diretso at tuloy-tuloy, hindi lubayan ang pagtugon kung paano papalalimin ang pag-resolba ng problema dito sa naganap na korupsyon. Kaya sa akin ay ito ang Pangulo ay nakikita ko na bumabangka sa dalawang ilog. Sa ilog ng pagtugon against corruption, subalit andito rin yung pamamangka na tugunan yung kahirapan, kawalan ng bahay at pagkain ng ating mga kababayan. So napaka-komplikado na administration ito para sa ating publiko. Alright, well, Dr. Ko, you mentioned about ICI, which is a good move na nag-form po ng komite ang ating Pangulo. I want to know your thoughts. Kailangan po kaya or mas mainam if ipapublicize or mapapanood ng mga mamamayan, yung mga isinasagawang hearing ng komite na ito, ma'am? If you will ask me, Dayan, all of the above. No? Hindi pwedeng isang limitado secret chamber ang ICI. Dapat ipahayag sa bayan ano ang takbo, ano ang nagaganap sa investigasyon, ano ang lumalabas. Subalit syempre ito ay nasa command ng Pangulo. No? So kailangan, natuwa ako dun sa narinig ko nung isang araw na sinasabi ng Pangulo at some point, ipapakita at magiging public yung information. Sino ang dapat managot, sino ang dapat tumugon, batay sa impormasyon na nakukuha at mula dun sa impormasyon ng investigasyon ng ICI. So the sooner he embarks into that, the sooner na ipabahagi sa bayan kung sino-sino ang involved, ano ang extent ng problema, ng pagkakakutsabahan, no, at ang kawalan ng malaking pondo ng gobyerno, the better, I think, for this administration. So sana nga, no, malaman ng bayan. Nang sa ganon, madirect kung paano susuriin at paano tutugunan yung dapat managot. Alright. Some last few questions, Dr. Ko. Alright, Professor. Well, meron tayong bagong Executive Secretary, si Secretary Ralph Recto and si Secretary Frederick Go naman doon sa Department of Finance. Ano po ang reaction niyo po dito sa pagpapalit ng mga kalihim o miyembro ng gabinete, Professor? Na-appreciate ko yung effort ng pamunuan na kung saan kung sino ang may duda ng sabit, no, ay dapat mag-step down. Subalit kailangan hindi pwedeng i-highlight yung transition, kailangan agad-agad tumugon sa pangangailangan ng bayan. Hindi ko alam na
kung gaano ka-successful at katama yung choices ng ating Pangulo doon sa succession ng mga mamumuno. Subalit kinakailangan gawin ito. Nananatili ang trust ko na ang mga pinili niyang magsasucceed bilang Executive Secretary at bilang mamumuno sa DBM ay mapapantayan or pwedeng mahigitan pa yung kailangan gawin dahil napakatindi ng ating problema. At any rate, I trust the leadership at I wish well the new appointees na makaboard agad at harapin kaagad ang mga seryosong problema ng ating bayan. Professor Edna Co, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Muli nakapanayan po natin, Professor Edna Co, mula po sa UP Diliman. Thank you po, ma'am.